nagbabalik ang champion na champion sa hapon na NBN Sports. At ano nga ba itong larong underwater hockey? At ang Pilipinas nga ang mag-host ng Second Asian Underwater Hockey Championships this month na yan sa Army Wellness Center. Tama, makakasama natin ngayon si Mitch Oy, Board of Directors ng Philippine Underwater Hockey Confederation. Mitch, mabuhay. Welcome to the program. Hello. Yes. Okay, at kasama din natin si Joel Beloy. 6 years na siyang naglalaro ng underwater hockey at miyembro siya ng ating RP team na lalahok at lalaban dito nga sa Asian Underwater Hockey Championships. Mabuhay, Joel. Maraming salamat. Okay, medyo shy si Mr. Joel. Lapit lang natin ang mic natin dyan. Mitch, ano ba talaga itong magaganap na Asian Underwater Hockey Championships? Gaano ba ito kalaki at gaano kabigat ang mga paglalaban-labanan? Malaking evento kasi parang last year, the first Asian Underwater Hockey Championships was held in Singapore. Ngayon yung second, dito sa Philippines siya. 3 countries ang pupunta, Japan, Singapore, and yung Philippines, lalahok sila dito. So from November 21 to November 23 sa Army Wellness Center sa Fort. Yon. Tapos, meron tayong mga divisions, men's division, women's division, and mixed team divisions. And lahat sila maglalaban for trophies and syempre to get the gold and silver medal. At last year nga, tayo ang kumopo ng lahat ng kategorya, tama? Yes, last year actually, nakuha natin yung gold, overall champion, and gold sa men's, women's, and the mixed team. Joel, gaano kahanda ang ating RP team? Ano ba yung composition niyan? At gaano ba tayo kalakas sa underwater hockey? Kumpara naman dun sa mga sport, yung ginawa natin last year, handang-handa naman ng Philippines, ano? Kasi ilang buwan ng pinaghahandaan ito. So, gaya nga ng nasabi, last year naging champion tayo. Medyo malakas naman ang loob namin na makukuha natin uli ang championships this year kasi lalo na gaganapin dito sa Pilipinas. Pero Joel, ano ba itong larong underwater hockey? Para sa mga hindi familiar, lalo na sa mga viewers natin, can you tell us more about it? Gaano karami ba yung naglalaro? Ano ba yung objective niyan? Ano yung difference niya from yung hockey na alam natin lahat, ice hockey, and then itong ang underwater? Kasi madalas ang comparison pag sinabi mong hockey, ice hockey yung iniisip ng mga tao. Pero underwater hockey, yun nga sa salita na lang underwater hockey, sa ilalim siya ng swimming pool, sa bottom ng pool. Usually yung swimming pool is about 6 to 8 feet. And the swimming pool has to be around 25 by 15 meters. Tapos ang mga players, 6 on each side. Parang siguro ang closest na comparison would be soccer kasi 6 on each side and then they move as a pack. So mas malapit siya sa soccer kaysa sa ice hockey? Mas malapit siya sa soccer kasi ganun din, may goal din. And then yung ginagamit namin na gear, we have a puck similar to ice hockey also. Only the puck that we use is 3.5 ang bigat niya. Pero sa paglayo naman sa soccer, no, wala tayong goalie sa underwater hockey. Wala tayong goalie na specific na goalie kasi yung 6 na yun, grupo silang gumagalaw, no, sa buong pool. So walang naiiwan doon sa goal area. Unlike soccer na meron talagang isang natitira doon. So parang school of fish ang drama ninyo sa ilalim ng tubig. Pero Mitch, yung mga positions naman sa team, can you tell us more about that? Basically kasi tatlo yung nasa offense, which is the center forward, the left wing, and the right wing. Tapos 3 rin sa likod, which is the defensive, the center back, the left back, and the right back. So basically, ganun yung position niya. 3 sa harap, 3 sa likod. Gaano kahirap itong larong ito? Gaano? Kung mahirap na mahirap, nahihirapan ka sumagot. Actually, anyone can join hockey, even if you're not a swimmer, maski hindi ka lumalangoy, pwede ka sumali. Kasi meron naman kaming underwater hockey school. Isa siyang training program na sinart namin noong 2002. So every year, kumukuha kami ng mga estudyante and binibigyan namin ng mga classes, ng mga pool sessions, and sinusupervise to ng mga veterans at saka ng mga instructors. Pero syempre, advantage din, Joel, yung medyo marunong-runong ka lumangoy dahil mahirap pa ituro yun, di ba? Ang nakakatawa nga kasi dito, meron kaming member dati, bago pa yung hockey school.
nung tinanggal yung fins para lang mag-practice sila, hindi siya marunong mag-swim. So, hindi siya talaga prerequisite na marunong ka mag-swim kasi medyo matututunan mo siya. Ano lang yung mga kailangan talaga? Kailangan lang talaga medyo malakas yung loob mo na lumusong sa tubig. Yun lang yung number one na kailangan. Tapos, yung gear naman, madali siyang maituro. Yung katulad nga na sabi ni Mitch, yung iba sa amin, 1 year pa, parang napakadali matutunan. Yung hockey school, I was one of the first doon sa hockey school. I was the hockey school graduate. No? Wow. So, after a year, kami naman na yung nagtuturo doon sa next na batch. So, madali lang siya talaga matutunan. Pero i-master siya, yun yung mahirap next na part. step. Okay. Pero itong underwater hockey, 1980s pa raw nandito sa Pilipinas. Gaano ka Laguna ba? Gaano kalawak na ba siya in the country? Mas malawak na siya kumpara noon, no? Bago pa yung hockey school. Kasi bago nung hockey school, medyo mahirap kasi siya panoorin eh. Kailangan lumusong sa tubig yung manunod kung gusto niya makita or may underwater camera. So, mas malawak ngayon yung mga nanunood at saka nakakalaro nito. Ngayon, we have active members beyond 100 na eh. So, hindi katulad dati na talagang limitado lang yung players. So, mas marami na siya ngayon. What about age, Mitch? Medyo meron ba tayong age bracket dito o kumbaga hanggang matandang-matanda at batang-bata pwedeng lumaro? Actually, wala. Marami kaming mga players na bata pa, nag-aaral pa, mga 19 years old pa lang. Meron din kami mga players na 40 plus na. Actually, mga iba 60, but generally, it's mga 19 to 45 years old. Yun yung yun yung range ng age. At Joel, meron daw mga 60 plus kayong teammate? Meron kaming player dati, 60s yung age niya. I'm sure he's 67 yata siya ngayon. Wow, 67 ha? Naglalaro pa rin siya, kaya lang wala lang siya ngayon dito sa Pilipinas. Pag bumabalik siya, naglalaro pa rin siya dito. And marami sa aming mga miyembro pumapatak na sa 50 yung edad. So siguradong sooner or later yung 60 tatamaan na rin ng iba naming regular members. So walang age. Pero sa younger crowd, meron ba tayong mga teenagers na kalahok, mga yuppies? Yung youngest namin na player dati is around teenager talaga. Kaya lang, mostly yuppies ang players namin kasi gabi nilalaro yung game. So, after work, so yung mga estudyante medyo nahihirapan dahil gabi nga yung laro namin. Pero ito, balik lang tayo sa magaganap na Asian Underwater Hockey Championships, no? Itong Asian level, parang nakopo na natin eh. First championships tayo yung nag-champion overall pa nga. Itong second, parang sa mga kwento ninyo parang malaki ang chance. What about the world stage? Ano na ba yung na-achieve natin on that level? Actually, sumali na tayo around 3 to 4 times sa Pacific Coast Championships. And I think nung mga 1995 or 1997, nag-second place tayo sa Hawaii. Meron din Worlds. Yung Worlds Championship naman, I think lahat ng mga countries kasali doon. Sa Men's Division B, nag-second place na rin tayo. So, okay naman so far.